Ay, magandang gabi mga bossing. Putang, gulo-gulo na itong mga politiko na to. Kung ano-anong drama, putang na maghapon, visit. Akala ko naman to si Kawatano, putang na gagawa ng senaryo sa Senado. Wala nang palang binatbat tong hype na to, sa totoo lang. Kung ano-anong pagsasabi, I'm still, di bakit hindi mo dun ginawa yung hearing ng mga 18 gago na marino na sinasabi mo? Kung saan pa kayo dumayo, ayaw tuloy kayo papasukin. Pakinggan natin si Sabet, ha? Sa amin, mapatay na kami lahat. Pero sasabihin namin ang totoo, ang nagnanakaw, Martin Romualdez and Marcos Jr., sila ang utak. Kaya sila nagpipigil. Kaya yung mga pulis na nagpipigil dito, kasalanan din nila kung sila magpigilan ng taong bayan. Sigurado ko, may prueba kami na sila ang mastermind sa mga nakawan. Walang makapigil sa amin. Oh, yan ang bloodbath na sinasabi ni Sayad. Ito mga taga-tahol niya, marami talagang pera si Sayad, no? Para mapaganito mo si Sabit Singson, maputa na napakaraming pera. Taka mo, 80 mahigit na yata yan. Oh, talagang, tsaka ito si Mike Diferensya, Diferensor, pero dapat may magawa dito itong dapat umaksyon ang gobyerno ni PBBM dahil talagang iba to. Ito yung bloodbath na sinasabi ni Sara. Ito mga taga-tahol niya, mga Doberman niya to. Ang binipilit na ito mga gunggong na kailangan si Bongbong managot sa pagnakaw. Kasi nga nakasalang na si Sayad sa investigasyon na malapit na. Pre-trial na yata sa 18, di ba? Tapos July 6, ayan na, umpisa na ang impeachment trial niya sa Senado, di ba? Halo-halo itong natin. Eto, mensahe naman daw nito si Eddie Villanueva do sa anak niya si Joel Islord. Sa lahat sa inyo, sa lahat ng susubaybay by television sa ating programa. We have only 5 minutes right now bago matapos ang ating programa sa A to Z channel. At yung natitirang 5 minutes, gusto ko lang ihabol. Eto, ano rin to Ano ba to? Marami rin naniniwala dito Oo, tumakbong presidente ito. Nagbilang ng miyembro niya, tinimis niya sa 4 yata, panalo na raw siya. Nung natalo, hinahanap niya yung boto ng mga panalig niya. Panginoon, isa lang po ang Diyos, mga boss. At mayroon naman pong iniwan ng Panginoon ng kanyang 10 utos. No? Wag mo kayong kung saan-saan Diyos ko. Sapat na yung manalig kayo. Huwag na kayo naniniwala sa mga pagsasabi nito mga ganito. Panginoon, yumaman na ito sa kakaano ng Biblia. Kaganon-ganon to Kala mo talaga, totoo. Tuloy mo. Marami akong gusto sabihin pero habulin ko lang yung 4 minutes para sa mga kababayan natin. Alam nyo na, nasa gitna tayo ng crisis. Iba-ibang klase ng crisis. Higit sa lahat, alam nyo rin ang nasa crossroads of decision si Joel, ating senador na... Yung anak mong malaki rin diferensya Kung hindi siya bumoto diyan kay Peter Cayetano, hindi sana nakakuha yung Senate presidency. Kaya ewan ko sa anak mo, Ngayon, mukhang tatawid daw. Dahil nga para mapawalang bisa yung mga kaso na kasabay niya sa anak mo. Wala kang magagawa. Tatay nga ito, di ba? Pagtatanggol niya anak niya. Sige, tuloy mo. Naging biktima ng massive black propaganda, massive demolition jobs. Maraming nagtatanong bakit siya sa dami. Marami na nagtatanong bakit siya. Siya nga ang kilala ng mga tinuturo ng mga kontratista Ano ka ba? Ang politiko sa Pilipinas, bakit siya? Sa katutakang ginawa niyang kabutihan ng si Congressman.
Eh, di ba tinatanggal na yata ni Conchita Carpio, anak mo na yan? May record yan. Malakas lang eh. Ay, nako, Villanueva. Checkin ninyo ang kanyang record sa congressman, 9 years. Checkin ninyo ang Natanong sa akin. secretary kung anong ginawa niya sa TESDA. 10 milyong mga Pilipina binigyan ng pagkakataon. Checkin ninyo ang kanyang first term sa Senado. Checkin ninyo ang kanyang mga batas. Hindi dahil ako'y ama niya. Grabe. For 20 years ang ginawa ni Senator Joel. Pero sa isang kislap mata, winasak siya at sinira. Bakit? Hindi naiisip ng maraming tao dahil pinagtakpan na ng media. Number one, siya ang sumira Sinisisi rin nito si Villanueva nito, media. Chacha. Ano yung chacha? Babaguhin ang sistema. Tama na. Sakit na talaga. Ang nakalagay dito, mensahe ni Brother Eddie Villanueva para kay Senator Joel Villanueva. Pinanarap, sasabihan niya raw yung anak niya. Oo. Ba't ngayon wala silang sasabihan? Kaya po. Kaya sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsyensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasama. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Sana noon pa. Noon mo pa sana sinasabi. Kung kailan nagkagulo-gulo na. Mo, magdesisyon ka. Karoon ng special session ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kaya sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsyensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Ibig mo sabihin sa tandaan niya ni Joel Villanueva, ganyan lang, kapag sabihan mong ganyan ng ganyan yan, ikala ko ba pastor din yan? Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo, magdesisyon ka. Karoon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Hayop. Bida pa to. Bida pa yan. Parang si Boy Hikaw, bida rin siya, di ba? Nung pumunta siya. Oo, bukas na yata. Oo, bukas mga boss. Pero alam mo, inaasahan ko to. Sana mali ako, ha? Kasi sa tindi ng depression nito si Alan Cayetano, baka bukas to pupunta to. At ipipilit niya na siya ang tunay na Senate President. Pero baka magbubutuhan na bukas di ba mga boss? Eto, hanggang ngayon pa, kala ko magpa-check up na to, hindi pa rin pala So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na, galing talaga, no? Ikaw pa, paano ka ba nakakuha ng 13? Ginago mo si si Bato para makakuha ng 13, tapos obstruction of justice ka, tapos pinatakas mo na, tapos hindi na ulit nakita. Kung makapagbintang to mga to, utangin na, sagad. Papagyan natin. anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong, Yun. O pag naka-13 kayo na mamuno, sabi. Ang gago. Pero hindi magbabago principle namin. Ia-acquit namin si Sara Duterte. Parang yun ang ibig sabihin nun. Parang, di ba? Parang. Hindi magbabago principle namin. Ia-acquit namin si Sara Duterte. Sige, 13 na kayo. Hindi naman sila makaka-16. Di ba? Wala to, Peter na ito. kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control. Tamo? Talagang idadala nila doon sa flood control Yun ang gustong, itong ungas na to, gusto niya yung flood control. Ang problema, yung kanya mga testigo, ayaw niya naman iharap sa Senado. Ang gusto niya, ang kaharap ng mga testigo niya, 18 gago,
na mga puro awol, mga dishonorable na natanggal sa pagka-militar. Oo. Gusto nila, ang magtatanong sa kanila, si Mike Defensor, saka si Marcoleta, saka ito nga, saka to si Haba na Baba. Wala talaga mga boss. Pag hindi naayos ni PBBM itong mga to, naku. Or IFRO front and center natin to. Meron pa siyang Pasam. Pasam ba? 23. Ayan. Sa likod niya, yun. Bible verse yan. Tibay mo talaga, Pedro. Hindi pa uli lahat sa'yo. Magpa-check up ka. Mukhang may tama. Lahat, kinukuyog nyo buong Pilipinas na magkaroon ng impartial na impeachment. Pero ayon yung hindi kayo ang mag-preside. Ayaw nyo na ang numero ay 24. Binabago-bago nyo. Pinost ni Sen. Paano mo hindi babaguhin yung 24 na numero? Wala nga yung... Ilabas mo si Bato. Sige, para maging 24 yung numero na senador. Hindi binabago, Cayetano. Katanga naman ito. Hindi binabago, talagang 24 na senador. Ang problema nga sa Cayetano, wala nga yung dalawa eh. Paano magiging 24? Di gawin mo na remedyo para maging 24 yung dadalo sa trial ng mga senador na judges. Pwede ba ibilang yung dalawang wala naman gagawin mong judge wala nga doon sa korte, wala sa Senado. Paano ibibilang na 24 yun? Abogado, tas ganyan ang utak mo. Komo? Si Sara nakasalang. Baka kung si BBM ang nakasalang, sabihin mo, hindi pwede, kailangan ganito, di ba? Utak ng mga to, no? Win, tapos tinanggal. Tapos ngayon ay sinasabi ni Senator P, hindi, talagang 1624. Tapos sinasabi ng ibang prosecutors, hindi. Supreme Court lang pwede magsabi. Whether yan ay congressmen and women prosecutors or yung private court. Ginugulo na po nila kasi kasunod yan, Chacha. Okay. From the start po, di ba, sabi namin, eyes on the ball. Advance yung utak niya, no? Kasunod niyan, Chacha. Yung Chacha talaga, yung charter cheese na sinasabi nung gago, no? Wala namang pinag-uusapan na ganun, di ba? Wala naman naririnig na, hindi o Marcos, pero wala akong naririnig na ganyan. Maski kay Atty. Claire Castro, wala naman sinasabi tungkol dyan sa mga charter chase na pinagsasabi nito eh. Ang problema ngayon, yung nilindol sa Mindanao. Panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong, Tama na, sakit sa tenga. Ito na naman siya. tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. Let's pray for our country and may God bless the Philippines. Hayop, no? May God bless. Gumagalaw na yung hand of God, kaya nagkakaganyan-ganyan na, no? Cayetano. Huwag kang God ng God. Ay, nako. Hindi ka kinikilabutan. Wala naman, di ba? Dapat sana, yung daldal na Cayetano na to, kanina, doon nila pinilit na mag-hearing sa Senado. Dinala nila doon sila tinuloy nila doon yung Blue Ribbon Committee. Sabi niya, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee bukas. Di dapat, bakit hindi kayo doon sa Senado na gano'n, tinuloy? Bakit kung saan kayo nagpupunta? Ayaw na nga silang papasukin doon sa venue. Pinalitan daw yung Blue Ribbon Committee, ayaw raw papasukin ng may-ari kasi, pero ginawa raw na nakiusap na hindi raw hearing yun, kundi pulong. Di ba? Ganun nangyari, kaya pinapasok din sila na kung ano-ano na, tinuro si Montulfo, si Chis Escudero, hindi natin alam kung totoo sinasabi ito mga ungas na to. Kaya lang, paano nila patutunayan? Yan. Kung sila lang, madali lang magdadaldal eh. Di ba?
Ay nako. Eto rin, dapat din magpatingin din yata ito Ang testigo, hinggil sa flood control. Kahit pa paano pilitin natin sa mapayapa at maayos na pamamaraan. Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Therefore, may ang testigo, hinggil Grabe, no? Paano lalabas yung katotohanan? Ayaw ninyong, alangan naman paniwalaan niya na walang nagko-cross-examine, kayo-kayo lang. Kayo-kayo lang mga gunggong, di ba? Siyempre, lahat na sasabihin niya, pinaniwalaan nyo. Paano ilang milyon ng tao sa Pilipinas? Ay, naku, sakit sa ulo ng mga to. Ito, yung kwento ni Sayad tungkol sa lindol na nangyari. Ha? Sabi ko, imposibleng malaking lindol ito. Tapos, dahan-dahan Malaking lindol ba? Baka malakas. Pati lindol, lumaki na. na siyang lumalakas. Na sinabi ko na hinihila ko na ang anak ko, hindi ko siya mahila kasi tulog na tulog siya. At syempre, wala siyang kaalaman sa kung ano ang lindol. Hinihila ko siya. Hindi ko siya mahila sa kama. Binuksan ko yung Ay, ako ang putang ina. Presidente to. Tatakbo presidente. Putang ina, ganyan. Anong klase? Kawawa Pilipinas. Oy. Putang ina, oo. Anong iniisip ninyo? Ay, putang ina. Yung nagtutulak dito maging presidente, ito, sira rin ang ulo. pinto kasi nakalak, kasi natutulog pa kami. Binuksan ko yung pinto, humingi ako tulong. Sabi ko, pwedeng buhatin ninyo yung anak ko para makalabas na tayo. Malaking lindol ito. Dito tayo kay Magalong, mga friend. Tal, meron pa tayo oras bago magkulag. Ako, itong si Magalong na to, yung mayor na to, bilib na bilib ako dati dito. Kaya may vlog ako na talagang kako, ito dapat ang maging presidente ng Pilipinas, kako. Dahil maganda ang paninindigan. No? Mamaya, anak ang pating, biglang pinagpupuri si Duterte. Nag-vlog agad ako na nabudol ako ni Magalong. May vlog akong ganun eh. Eto siya Ano siya? Tungkol sa mga good governance sa pinagsasabi. Pero tao siya ni Duterte. Pagdating sa Duterte, nakasipir yung bunganga niya. Basta tao ni Duterte talaga to. Pero ewan ko ba't pininiwalaan to na matino ito. Kasi pag ako, Duterte ka, automatic wala ka sa hulog. Para sa akin pag Duterte ka, automatic wala ka sa hulog. Nasa ilalim ka ng kapangyarihan. Pakinggan natin si Son. Pakinggan nyo. Montik siyang mahaba ho ito eh. Pero dito tayo muna She has declared that she wants to be president in 2028 is Vice President Sara Duterte. Do you think, Mayor, she will be a good, transparent leader who has reputation, character, and competence? Pwede ba, Rico? Pan muna. I invoke my right to remain silent. Ano ka? Rico Hison, ang ganda ng tanong sa kanya. Haba ng tanungan dito eh. May magaganda na masagot ito si Magalong. Pero nung diniinan na siya ni Rico Hison, pwede ba, Rico? I invoke my right to remain silent. Ang tawa ni Rico Hison. Talaga, tinatanong ka kung ano. Ay, nako, Magalong. Bakit may naniniwala dito, no? Kasi sabi ko nga sa'yo, yung aming advocacy is... Yung aming advocacy. Anong advocacy? Duterte ka nga eh. Anong advocacy sinasabi mo? Tapos tatawa-tawa It's process focused. Otherwise, I will actually, I will compromise my Anong I will compromise? Talagang nakakompromise ka na sa mga Duterte. Hindi mo sila pwedeng banggain. Yun.
Ano ba naman, Magalong? Talagang nakakumpormiso ka na sa Duterte na what's ano mangyari, sasambahin mo si Digong at saka si Bongo dahil sabi mo nga, maraki ang itinulong sa'yo ng mga yan. Po. Kaya maski anong gawin nila, maski nasabihin mong marami silang napatay, hindi ka pwedeng magsalita against sa kanila. Di ba? Sabi nga ni Atty. Claire, anak ng pating, alam na alam ninyo yung mga nangyayaring patayan ng panahon ni wala kang mga kaimik-imik. Ngayon, advocacy mo, good governance. Marioso. Our principles, especially in choosing the right leaders. Okay, so let me try to rephrase it. Nire-rephrase ni Rico yun eh. Let me try to rephrase it, ha? Sabi niya, di ganun din yun. Ala! Hindi niya lalabas. Competence, reputation, Yes. character. Yeah. Will the mayors for good governance, if you find the right leader who have these Yes. very important characteristics, support Ano pala siya? Siya ang leader ng Mayors for Good Governance. Paano ito naging leader ng Mayors for Good Governance? Duterte siya. Sakit sa ulo talaga politika. Ang galing ni Rico. this lady or support this gentleman? They will For support. 2028. They will support someone who has competence, character, and a good track record. During our Yun pala eh. Ang tanong nga sa'yo kung ano ni Sara eh. Tapos nga sabi ko, we will support candidate with good moral and good governance. Di parang sinabi mo na rin na parang inuhulog mo rin si Sara sa salita mo. Di ba? Ay, naku, Magalong. assembly meeting, prior to the 2025 elections, nag-usap-usap kami. At ang pinag-usapan namin is, we're not going to use the Mayors for Good Governance as a vehicle for any political ambition. But we will define. Ano yung para ni Mayors for Good Governance kung hindi mo gagamitin sa political Sakit sa ulo to si Magalong na to. Ay. The values, core values of the leader that we want to be elected in this position. Yes. So could this vice president Ay, nako, Magalong. and could the vice president and the president of this country come from the ranks of the mayors for good governance? Alam mo, everything is possible. Everything is possible. Pwede naman. You are continuing to educate Yeah. the youth. Yes. What is right now the mindset of the youth when you talk to them and when you give seminars and speeches about good governance? What is their mindset about 2028? Wala. Alam mo, ang kanila, amazing. They're Wala daw. Alam mo. Tao rito sa interview nito ni Magalong. amazing. They have so much courage. They're full of energy. They're not afraid to speak up. They're outspoken. They believe in change. And they want to make a big difference. And you know what? Every time I talk about good governance, it rings a bell. Amazing yung kanilang, the way they absorb it and understand the basic principles of good governance. Amazing. Mayor Benji Magalong, as a final word on Beyond Exchange, ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga kababayan at kabataan? Sa ating po mga kababayan sa buong bansa, lalo-lalo na po sa ating mga kabataan. Alam niyo, sometimes we think that the situation is helpless and hopeless. Sometimes we think that there's no light at the end of the tunnel. Parang napakadilim ng ating mga dinadaanan ngayon. Buti alam mo. Dahil nga sa kaguluhan niyang si mga Duterte, di ba?
Kaya madilim ang dinadaanan. O, ano sasabihin pa? But you have to keep faith. And there's something that actually keeps us moving forward. And that is hope. You know? Kailangan na wag ho tayong mawala sa pananaw na things are going to get better. And probably among our leaders today, especially our political leaders, our mayors, and community leaders as well, there's probably something that you need to do the first thing in the morning, and the first thing and the last thing that you will do before you retire at night. And that is to give hope to the members of your family, give hope to your neighbors, give hope to members of your community. Parang ano rin to? Parang Cayetano rin. And give hope to our Filipino brothers. Yun, Rico. And vote wisely in 2028. Vote wisely and choose the right leaders. We have to know and learn how to choose the right leaders. Sana ho, magising na tayo at matuto na po tayo. Hindi parang sinabi mo na wag mo nang iboto yung si Sarang Baliw, di ba? Ay, nako, magalong. Bago tayo mag-collab, pakinggan natin si Sayad. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, urugin na. Naiplaka na kaya itong ano to? Kanta na itong yan. Mga bulok na pangako, palasyong ipinatong sa ating buto, krimen itinago sa kasinungalingan, kalayaan natin pinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na. Ay, nako. Oy, mga ano. Mga Pilipino. Maawa kayo, puta na yun. Pero ito mga friend. Wala naman ano. Paulit-ulit. Pag ito nakatakbo, presidente, inutil itong administrasyon ni His Excellency. Wala na ako ibang masasabi pa. Oo. Hindi lang basta inutil. Napaka-inutil. Oo. Mantakin mo ganito, pinagmumura ka na, kung ano-ano pagsasabi sa'yo, lahat sinabi na sa'yo. Walang nagawa ang ombudsman, walang nagawa ang DILG, walang nagawa ang mga sangay ng gobyerno, nakalusot pa sa ma-acquit pa ito, inutil. Diba? Yun lang masasabi ko dun. Aba, Diyos ko. Ang daming mga ano, talagang ewan ko ano. Ganun, sabi, let's cross finger. Magkulab na po tayo mga boss. Napansin ko dito kay Sayad, mahilig sa apoy. So, bagay, sabi niya, di ba? Siya magiging presidente ng impyerno. Puta na, oo. Kakatakot, no? Puta na. Ewan ko. Librado Ludovico, shout out Blessed morning, Karox, and to all warriors David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Mabuti pa si Salsal Panelo, mukha lang tuko. Itong si Kawatano, talagang ugaling tuko na. Sobra ang pagkakakapit sa posisyon, ang pagka-Senate President. Pero sa akin, totoo lang, dapat yung mga senador na yan, bagay, meron naman dinadaanan silang parang detector doon sa papapasok sa Senate
David Ali Mendoza. Karoks, ang galing magtahi-tahi ng kwento, barbero nitong si Kasantano, no? Yun nga. Lahat sila, basta politiko, magaling bungangalay eh. David Uleto. Kaya po ganyan. At nagpapakamatay ang mga kampo ni Sayad kasi po may pangakong pwesto sa mga yan kapag nakapwesto si Sayad sa pagka-presidente ng impyerno este Pilipinas pala, ha? Hindi, malaki yan. Malaki bayad yan. Maski ano mangyari, total, hindi naman sila matatanggal eh. Basta sila aakwitin nila yan. Malaking bayad yan, oo. Maski na pagmumurahin mo pa yung mga putangin na yan, pag siya inakwit, kaya talaga dapat tao gumalaw. Oo, dalhin sa kalsada ito. Kaso puta, sila pa ngayon na sa kalsada eh. Sila pa ang api. Tangina. David Uliel, Karoks, ang importante po ay lumabas at malaman ang mga mamayang Pilipino kung gaano kawalang niya at kakurap ang pamilya Duterte. Lalabas na nga, kaya nga pilit nilang inaano, David eh. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Ramon Valencia, bossing, malabnaw na ang utak ni Kawatano, 10K, tabogo na lang ang maniniwala sa kupal na yan at bayaran. At itong si Joel Islord, alam niya at ng tatay niya natagilid sila kaya nagpapaawa kunwari pero magaling bumuka ang bibig niyan. Kunyari ngayon makadyos pero si Sayad ang iniidolo. Totoo yan, Ramon Valencia. Pero sa iba, lusot. Pero sa atin, hindi lulusot yung mga style ng mga yan. Puta yan. Ramon Valencia ito. Kamusta lang sa lahat ng Rocky Warriors sa pamilya natin, ha? Kamusta rin sa'yo, sa pamilya mo, Ramon, ha? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Rodelia ulit, oh. Hello po, Sir Rox. May saltik na yan si Caldero na yan kasi asa lahi ng pamilya Kawatano naghahaman sa kapangyarihan. Kaya po, sir, delikadong maging pangulo ng bansa talaga. Kawawa ang inang bayan. Di ba nila alam bawat bigkas na lumalabas sa bunganga nila ay lalong pabor sa taong bayan para lalong mabisto si Inday Lustay dahil sa dasal nila na manaig ang katotohanan. Kaya, sir, abangan natin ang kabanata bukas ng magising na si Caldero sa kabaliwan niya. Ingat and God bless po. Wala, hindi nga inaasahan ko talagang pabubuksan ni Caldero yung Senado. Doon sila hihiring eh tungkol sa flood control na pupuntahin yung mga testigo eh. Puta, wala. O, diba? Daldal lang talaga si Caldero. Retiring soon. Boss, kung mali-maleta ng pera, dideliver sa politician, di ba magkakaroon ng shortage cash na 1,000 peso? Di ba natitrace na Central Bank kung bakit billion bills ang nagkakaroon ng shortage? Paano din gagastusin ng mga kawatan ang mga kurakot nila? Di naman pwedeng i-deposit yan. Yan lang ang pinagtataka ko. Naku, baka kung saan na nilagay. Wala eh. Puro lang tayo, retiring soon, puro lang tayo pagtataka. Oo. Pati nga tignan mo yung survey, putang survey yan. Shirley J. Zero. Tama ka, Karo. Yan yung sinasabi ni Inday Lustay na bloodbath. Ito na yun! O, diba? Sabi ko, ito yung bloodbath na sinasabi ni Inday Lustay. Oo. Ang guguloy ang Senado. Ito talaga si Cayetano, pinagpipilitan sa sarili. Mahirap din pala ang masyadong matalino. Nagiging lugaw ang utak sa sobrang gahaman. O. Double purpose siya eh. Ba? Malay mo, nagulat niya yung di ba wala eh. Kaso, hindi lumusot yung katangahan niya eh. Yung katalinuhan niya. Alberto Olaer, shout out, Karoke. Si Cayetano, parang unggoy. Natalo na ayaw bumitiw, Karoke. Ang lalaking unggoy, kahit matamaan ng baril, kakapit yan. Sila ang malaking sanga, sila sa malaking sanga ng kahoy hanggang mamatay. Ang lalaking unggoy hanggang patay na sila, nakakapit pa rin sila sa sanga ng kahoy. Hindi sila bibitiw, Karoke. Para bumitiw ang lalaking unggoy, saan mo sila papatamaan para mahulog ka agad at mamatay ang lalaking unggoy, Karoke? Katulad ni Cayetano, talo na ayaw pang bumitiw. Ganid sa katungkulan katulad ni Digong Duterte. Kung walang experience ang
pagka-presidente gagawin ni Digong Duterte, malas lang niya, nakakulong siya sa The Hague, Netherlands, sa crimes against humanity, Karoke. Ang tanong ko, saan mo matatamaan ang lalaking unggoy? Sa muka, saan, Karoke? Bukas abangan ko. Di ko alam. Ang alam ko talo ng Pagong. Si Pagong, si unggoy. PJ Siog, shout out. Walang kasawa-sawa ito si Caldero, parang kung sinong haring magsalita, nasa kanya raw authority sa Senado. Sounds like a king without a kingdom. Kahit ano pang sabihin niya, hindi siya SP at wala na siyang authority. Siyempre, ang tawag dyan defense mechanism niya. Yun nga, di niya matanggap na nasipa na siya sa pwesto. Kasi nga, wala pa raw 13, ikaw naman. Nagbanta pang wag daw i-padlock ang Senado. Does it sounds familiar, Sir Rox? Yun na. Natakot sa sarili niyang multo. Yung ginawa niya sa Congress, natatakot siyang gawin din sa kanya. Kung talagang sigurado kang ikaw pa rin ang hawak na Senado, bakit di ka magpunta sa loob ng Senado? Bakit sa labas ka lang nag-hearing? Yun nga. Saan o kanino ka natatakot? Yun nga. Ikaw pala ang legit morally at may hawak na Senado pero di ka makapasok sa Senado. Yun nga, di ba? Tama. Galing natin, di ba? Hindi na iniisip ko Akala ko kahapon, gagawa na senaryo itong gagano to na manggugulo siya sa kailangan doon sila maghihiring sa Senate. Dahil nagtawag nga ng yung kapatid niya ba? For temporary raw yung kapatid niya. Puta, mga siraulo itong mga Cayetano rin na to, no? Parang may tiling din. Pinoy Sea Salt Bay, shout out. Demonic possession na senador. Tama. PJ Siop ulit to. Sir Rox, let me correct you there. Hindi po natin pinapanawagan na mag-resign si bilang Senate President. Ang pinapanawagan ng lahat ay mag-resign siya bilang isang senador na buwang na ang Caldero. Di ka pinag-resign as Senate, utot mo. Mandar na naman yung mga sa Quiapo Whiskey, shout out. Yang dahilan, sabi mo, Karox, na bilyon ang dinambong ng iba dahilan ni Kila yan noong di ba? Yun nga. Pastor Dilagon, my friend, shout out. Friend Shermin sa Pedao. Christian Sen, July 7 Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga bossing, ha? Sabi ni friend Shermin. Sir Rox, talaga pong kaabang-abang po bukas ang salpukan ng mga kulukutoy versus mga Howie boys ng Senado. Walang kukurap, Sir Rox. Tingnan po natin ang tunay na angas nitong si Mr. Cayetano alias Boy Tuko. Wala, hindi naman pumunta sa Senado Naghanap na ibang venue yung gago Kaya nga inaasahan ko yung daldal niya na huwag niyo papadlak yung Senado. Ako ang Senate President, kaya hindi pwede, kaya magkakagulo. Hindi na dinaldal niya, di ba? Ngayon, iba ang nangyari. Puta na, hindi man na siya sa Senado pupunta. Ayaw pa silang papasukin doon sa ginontak nilang venue. Di ba? Gago talaga. Puta. Puro daldal lang Tia Deli. Talagang sobra pong lupit nitong si Boy Kulukutoy ng Marikina. Taga Marikina nga po ba siya, Sir Rox? Marikina ba? Di ba saan Lupalo po siya nanggaling? Tagig yata, taga-Tagig. Taga-Tagig yan, friend. Iniimbestigahan na rin yung mga flood control sa Tagig, kahit sa Kapalupalop nanggaling, ako lang po talaga sobrang bilib sa tibay ng sikmura nitong si Altas Boy Tuko, alias Boy Tuko, At mas makapalpasing tigas din po talaga ng adobe ang kakapalan po ng pagmumukha nito. May sarili po talaga siyang mundo at sobrang war freak. Wala po siya talagang pakialam. Kahit siya po pinagtatawanan ng buong mundo sa kanyang pagiging inutil at abnormal. Sa pamilya niya po, ako po nananawagan, kayo po ba
hindi nasusuka sa at nakakaramdam man lang kahit konting hiya sa inyong mga balat sa pinaggagawa nitong kamag-anak ninyo na para pong asong ulul, ayaw pong tumigil sa kakakahol. Ano pa po ba at hindi malinaw sa utak nitong sobrang labnaw na wala na nga, di ba, Sir Tuko? Kung hindi mo matanggap na ikaw parang etsas na lang ngayon na dinatapuan lang ng mga sukab na bangaw ba, problema mo na yun, okay? Huwag kang manakot at huwag kang puro paninindak dahil sino ka ba, aber? Sino at ano ba ang totoong ipinagmamalaki mo? At ikaw talagang ayaw humulagpos sa pagkakapit mo sa inagaw mo lang naman na pwesto. Yun nga. Hoy, Boy Tuko. Manong umayos-ayos ka nga, okay? Bigyan mo naman kahit konting hiya ang mga kababayan mo na nasa iba't ibang panig ng mundo na sobrang pahiyang-pahiya na sa kasukang pinaggagawa mo na leche ka. Kapag bukas, hindi ikaw ang nagwagi sa kagustuhan mo na yawa ka, dapat sa'yo makakulong sa mental dahil doon ka nababagay, buwisit ka. Talagang dapat therapy. Hoy, mga sir, umayos din kayo, ano po? Kapag ito pong si Judas Barabas Hestas alias Boy Tuko nagtagumpay at makapanggulo po dyan sa Senado at dahil po sa isang ulupong na ito nachopepe at natameme na naman kayo, mga sir, ano po bang hinihintay po nating pulos din lang po pala kayo mga walang silbi para ano pa nandiyan kayo. Kung ako po sa inyo, kayo po magsilayas na lang. No? Nang lahat dyan magtulog na lang kayo ng mga pinutukan kayo ng lintik na mga sa bahay ninyo, mga buwisit, mga leche, kinam. Ako'y utang-uta na po sa araw-araw. Ganito pong eksena nakikita ko. Puro lang kayo mga lampasot, mabuti pa ang mga sunog baga. Baka may mas pakinabang pa sa kanila kung sila ang kikilos at dadakma dyan sa mga hilong-talilong na asong ulol na ayaw magpasawata sa pananakot at kangangaw-ngaw. Bahala kayo sa buhay nyo, mga buwisit. Mary Lebron, shout out. Good morning, Xerox. No skipping ads. Salamat. Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Xerox. Naku, di yan titigil sa panggugulo dyan sa Senado. Kapit Tuko ang Cayetano na yan. Kapal na muka, malaking kahihiyan sa buong mundo. Basta ang importante sa kanya ay masunod at magyabang. Totoo, Elizabeth. Galing mo, ha. Elizabeth ulit, Sige nga, Cayetano, labas mo tapang ng mukha mo. Ngayon natin malalaman kung gaano kagarapal ang mukha mong adobe na. 3JC ulit, Hello, Sir Rox. Nagpunta na daw si Caldero sa Supreme Court para sa kanyang issue. Mabuti yan na matahimik na siya. Supreme Court, bukas na nga yung bubutuhan na bukas, tatawid na to si Joel Islord. 3JC ulit, Sir Rox, ano ba to? Senador na rin ba si Depensor? Parang tanga rin yung Depensor, no? NBI, kala ko ba kinasuhan nyo na yan? Bakit hanggang ngayon wala pa ang arrest warrant niyan? Masyado mabagal. Nagwawala nga na, Sosyal siya, ha? Siya ang nag-schedule ng BRC meeting. Siya ang hahanap ng mga witness at dadalo sa meeting nila. Siya ang organizer ng meeting. Anong oras at kung saan diba? Parang feeling itong baliw rin yata ito, no? Dapat ito si Depensor sumabay na rin sa kay Caldero. Magpatingin kayo sa psychiatrist. Baka may diferensya na kayo, ha? Kaso biglang nabutata, sabi ng NBI matibag. Ang sino mang a-attend sa meeting na yan, makakasuhan dahil hindi pinahintulutan ng otoridad ang meeting na yan ng Senado for the matter.
si Manang Aimee, di pinapasok sa venue. Meron bang nagbo-blue ribbon committee meeting sa labas ng Senado? At kung saan-saan na lang, walang stenographer, walang sekretary ang Senado, basta na lang sila magmi-meeting ng ganon. Tapos blue ribbon committee na instant noodles. Parang tatanga lang, ano? Manis Kalawan anak, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out mga friend, ha? Mission accomplished. Oo, sana naging masaya tayo ngayon sa maski na kung ano kahayupan, kawalang yan nangyayari sa Pilipinas. Utang inang yan, oo. Ulit-ulit. Pag si Sayad nakatakbo bilang presidente, inutil tong gobyerno na to. Wala yun lang yun, wala nang iba. Nakatakot-takot ang kaso. Oo, meron naman bago. Yung kaya nabisto, maraming kayamahan, pati mga baril na hindi dineklara ni Sayad. O, bukas, yan ang anihin natin, si Congressman Terry Ridon. Oo. Talagang grabe itong Duterte na to, putangin na. Pero yun nga, His Excellency, pupulutin mo na lang yan eh. Puro illegal ang iniwan yan. Ano ba? Ba't hindi pa mapulot-pulot? Oh. Ito naman si Garcia. Laki-laki ng mata mo. Ganyan, kikita mo na nga. Nangangampanya na ng presidente. Wala pa filing of candidacy. Ano yan? Tanga na, wala inuulit. Good night. God bless mga friend.